Balik muna, naiwan ko yung shades. Yun o, good morning. Papunta kaming Morong. Actually hindi ko alam kung saan sa Morong. Chinek ko lang sa map my run yung papuntang Morong. Basta ang goal ko maka 45 hanggang 50 kilometers ngayon. Tapos chill ride lang, kasama ko yung kapatid ko, naka gravel bike nagawa ni Ave Maldea. Mamaya iba bike check natin. Dito na tayo sa SM Taytay. Maya na. Bale ang ruta natin Taytay, Angono, Binangonan, tapos Morong. Papunta na yun ng Tanay. So itong mga nakaraang araw pala hindi ako nakalabas. Siguro mga 2 beses hindi ako nakapag-bike. Kasi minsan umuulan, minsan naman late ako nagigising. Medyo hindi pa talaga ako sanay gumising na maaga. Hindi pa sanay yung katawan ko. Pero nag-exercise naman ako tuwing hapon kung ano-ano pinagagawa ko. Ito makikita nyo sa screen. Minsan deep ups, minsan push ups, minsan boxing, minsan naman nagda-drums lang ako. Wala, kahit ano, basta pawisan. Okay, andito tayo sa SM Angono. So bali pa Binangonan tayo. Dito tayo sa kaliwa, sa may highway. Bis na diretso tayo sa town proper ng Angono. Dito tayo sa highway. Ayun oh. Una ka saglit. Una ka saglit. Yun oh. Yan ang kapatid ko. Yan talaga ang mahilig sa bike sa amin. Mamaya iba bike check natin yung gamit niya. Gravel bike. Tapos ang frame niyan gawa ni Ave Maldea. Siya talaga na mahilig sa bike sa amin eh. Ako na nahikayat lang ako. Okay, dito tayo sa SM Angono. Sa highway tayo dumaan para mas safe. Binangonan na ba to? Pasok na ng Binangonan yan, no? Ayun o. Binangonan na tayo. Alright. So yun nga, sabi ni Kuya, dito sa Binangonan maraming itik. Yung mga fried itik. Alam ko sa may ano yun eh, sa may plaza. So dito na tayo sa Binangonan. Actually ngayon lang ako makakabike dito sa bandang parte ng Rizal na to. Nakabike na ako dun sa may sa Angono ata yan eh. Yung dating ruta ng sa may pa-Thunderbird. Yan, alam ko anong Angono yun eh, sa taas ng bundok. Doon nakapag-bike na ako, pero hanggang doon lang. O dito daw bakit ng Thunderbird. Yan ba yung pa-Petroglyphs? Oo. Doon pala yung pa-Petroglyphs. Punta sana kami doon, kaya lang hindi namin alam kung bukas. So huwag na lang muna, ibang araw na lang. Wala pwede Petroglyphs. Basta dyan sa may 7-Eleven. Pag may nakita kayong 7-Eleven, liko na agad kayo. Kakaliwa tayo. Kaya nakastop. Dito tayo sa highway ulit. PhilHealth. Pang malusugan. Malusugang bulsa. Ito na palabas na ng Binangonan to.
Kita nyo ba? Papuntang Tanay na oh. Baras, Tanay, Laguna, Quezon. Siyempre hanggang ano lang kami, Morong. Medyo merong akit baba na pala dito sa Binangonan. Mamaya magtitimbang ulit ako kasi nakaisang linggo na tayo. Check ko kung nabawasan ba yung timbang ko. So ito lang yung takbo namin ni Kuya. Tamang pacing lang kasi ang goal naman namin eh magpapayat. Hindi naman kumarera, hindi naman magmadali. Ang mahalaga mamit namin yung mapuntahan namin yung destinasyon, mabagal man o mabilis. At the end naman eh yung calories na mababurn namin eh maganda pa rin. So chillax lang. Huwag kalimutang mag brake check. So ito masarap pababa, pero mamaya iyak kami paakyat. May nagbubusina. So ganitong bagsakan, relax lang. Tapos tantayin nyo kung kaya nyo yung bilis. Kasi baka masyado kayo matulin, maunahan na kayo ng takot, eh iyak kayo. Ito muna tayo saglit, hintayin ko si Kuya. Oh, so ito na yung budol. Hindi tayo mangbubudol ngayon kasi hindi ko rin naman kaya yan. Dito tayo sa baba. Konti na lang. Ito na. Grabe, ikli lang nun. So hindi alam ni Kuya, eh hindi ko na alam kung nasa kami. Nagpapanggap na lang ako. Iniwan na naman ako ni Kuya. At ito talagang akyatan ang pinaka weakness ko. Kapagod. Nandito na kami sa Cardona. Pero kahit mahina tayo sa akyatan, basta tamang pacing lang. Babaan na naman. Basta alalay lang. Lalo na yung mga blind corners, alalay lang. Tapos yung mga ganyan truck, wag basta unahan. Kasi alanganin eh. Alam naman tayo, safety first. Kita ba? So nag-stop muna kami kasi hindi ko alam, naligaw na ata kami. Pero so far naka 22 kilometers na kami. So kailangan ko pa ng at least 4 more kilometers. 3 kilometers na pala. Check ko kung nasan kami. Yun oh. Bike check muna natin yung gravel bike ni Kuya. Pogi oh. So ang specs niya, sabi niya sa akin, STI niya Shimano 105. Kita ba? Yan, naka hydraulic disc brakes. Yan, yung gulong niya ano ba to? H plus Sun. Yung gulong niya. Anong laki nito?
29 700C ano? 700 by 50. 700 by 50 yung gulong niya. Yan o. Tapos naka dropper post din siya, tamang tama sa pag downhill. KS na dropper post. Ito yung kanyang frame, gawa ni Ave Maldea. So gravel bike yan. Yung specs niyan si kuya mismo nagbigay kay Ave, tapos si Ave na gumawa. Ang kanyang drivetrain, naka SLX na trunk. Tapos 1 by, ano yung 1 by mo? 38 feet Oval. top na oval. Tapos 11 by 42 so naka oval siya. Yun o, pogi o, kulay orange. Sino yung nagpinta nito? Rodelio Mercado. So yung nagpinta nito, pinapinturahan niya to eh. Rodelio Mercado daw yung pangalan. Ang ganda naman pagkagawa. Si kuya na rin nag-design ng pintura, tapos in-execute na lang ng pintor. Ganda naman pagkagawa. Handlebar niya pala naka-flare. Yun oh, pogi oh. Yan. Okay, let's go. Okay. Go to Morong. Okay, mga 2 to 3 kilometers na lang tatakbuhin natin, no? Alam ko flat na lang to, kaya uy, tamang tama. Napakagandang view. Naghanap tayo pwesto. Sightseeing muna. Kilometer na. Ha? Kilometer 43 na ba? Yun oh, ganda oh. So, basta nasa Morong tayo, hindi ko alam kung anong parte na to ng Morong. May baka oh, cute. So, ang ganda, probinsyang probinsya. So, kami ay nasa kilometer 43. Oh. Simula kay Rizal to, no? Ha? Simula kay Rizal. Oo. So, simula kay Rizal, doon ang kilometer 0 natin. So, radius ang binibilang nito eh, sa pagkakalam ko. So, simula kay Rizal, pag guguhit ka ng diretso hanggang dito, kilometer 43 na yon. So, yon. Ito ang aking bike, NS bike. Sarap mag-chill dito, pero sisibat na rin kami. Yon, Morong na tayo. Ito na yung arko ng Morong sa wakas. So, nakapunta na pala ako dito, pero nakakotse ako kasi meron akong kaibigan na taga Tanay, nagma-mountain bike din. Hintayin nyo kasi magbobo ulit ng bike yun. Binenta niya kasi yung bike niya eh, pero ngayon magbobo ulit ng bike siya. Uy, nadulas ako. So magbobo ulit ng bike yung kaibigan ko. Hintayin natin, feature natin dito. Welcome to Morong, everyone. Dito na kami sa may bangkal. So mag-u-turn na kami dito, pabalik na kami. Pag diniretso mo yan, Tanay. Tanay na yan pag diniretso. Dito naman sa kaliwa, pa-antipolo na to. Pero ang ruta namin ni kuya, babalik lang kami. So same route lang kami, kakaliwa lang din kami dito. Yan, kaliwa kami dito. May Flying V. Tapos ang labas namin, dun din sa pinanggalingan namin. May dadaanan tayong simbahan.
Simbahan natin ng Morong yun. Tingnan natin. Nakita ko kasi parang ang ganda niya. Yung simbahan ng Morong. So yun nga, kami ng kapatid ko, parehas kami mga arkitekto. Kaya yung mga ganyang mga simbahan, natutuwa kami makakita. Dahil siyempre natural na sa mga arkitekto, lalo na yung mga lumang simbahan, no? Jollibee tayo? Ano, Jollibee muna. Nawayan ako nung mamang driver. Kilala ko siguro yun. Kapag sa labas na tayo kumain. Sige. So dito kami kay Jollibee. Talagang pinunta namin. Yeah. Pwede ba drive-thru? Drive-thru na lang. Yun oh. First time ko mararanasan mag-drive-thru ng nakabike. Libre ako ni kuya eh. Kasi siya may trabaho, ako wala eh. Babawi ako. So ayun nga, first time ko mag-order ng Jollibee nakabike. Ano to kuya? Parehas lang naman yan. Dalawang yum. Salamat din. So ito kain muna. Yung paakit. Paano yan? Pagpumulan, tigil muna kayo. Oo, dire-diretso. Silong muna. Tigil muna. Oo, mahirap yan. Maraming pataas kayo. Oo. Tinanghali, dire-diretso. Mahirap pa naman magkasakit ngayon. Oo, pagkabala ka may COVID. Iyak ka. Swab test ng Bioras. O, sa mga kapwa ko arkitekto, tignan nyo to aircon, no? Yung housing niya lampas na sa property line ng, pumasok na siya sa property line ng Jollibee. So trespassing na yan. Tsaka isa pa, bawal yan kasi firewall yan. Bawal ka magkaroon ng opening sa firewall. Saan? Yun na yung pakyat, oh. Ito na. Simula na ng akyatan. Taxi! Medyo banayad pa siya eh pag titignan mo eh. Ang plano ko, saktong pacing lang. Tapos conserve lang ng energy. Tapos yung pacing natin consistent lang. Tapos zone out. De joke lang, huwag kayo magzo-zone out. Kasi baka hindi nyo mapansin yung dinadaanan nyo. Focus lang. Kapag ganitong may recover, lalo na sa gaya ko na baguhan pa lang, dito kayo bumawi ng hinga nyo. Kaya recover eh. Dito kayo bumawi ng hinga nyo. Pahinga kayo dito para sa next akyat. May isa pa. Akyat na naman. Hindi ko alam kung ito na yung mahabang akyat eh. So ganun ulit diskarte. Tamang pacing lang. Ito na. Wala na ng ahon. Wala na ng ahon. Saktong pacing lang. Tapos syempre relax lang. Control lang ng breathing. Kala mo expert eh.
pag-aakyat. Pero tarik. Matarik para sa akin. Matarik para sa akin. Kapit na. Ayun na. Dulo na. Narinig nyo hinihingal. Hindi ako yun. Ito na yung pinakamatinding climb natin, no? Sunod nito, karamihan pababa na. Kasi pababa na tayo ng Taytay. Okay, recover. Yo! Oh, ito yung inakit natin kanina. Binangonan proper na to. Oh, yung uli yung matarik. Hindi niya nakakapagod talaga. Kaya naman dire-diretso lang. Oh, pacing lang. So, no, patay-tay na tayo. Uwi na. Sana inabot natin yung 50 kilometers. Pero tingin ko nasa 45 lang tayo. Mamaya pala sa dulo, papakita ko yung Strava natin. At saka mag-update na rin ako sa timbang natin. Sana talaga nabawasan tayo mga tools. Dahil sayang yung 1 week na papagod natin. Paminsan-minsan push din natin yung pacing natin para masanay din yung mga binti natin. Pero syempre hinay-hinay pa rin. Know your limit. Pag pagod na, pahinga rin. Tsaka tansyahin mo kung gaano ka pa kalayo. Okay, nakabalik na tayo sa SM Angono. Medyo konting padyak na lang. Dito na ulit tayo sa SM City Taytay. Nakabalik na tayo. Nalimutan ko sabihin. Nalimutan ko pala na ito pala yung pinakahuling ahon na akitin natin. Medyo mahaba, pero banayad lang naman. Pero ito na pala yung huling challenge. So habang makakit tayo, baka naman pwede tayong mag-like, share at subscribe para naman medyo marami pa tayong hikayat mag-bike at magpapayad. Siya nga pala mga tol, habang busy tayo sa pag-akyat, ito nga pala yung Strava natin. Follow nyo na rin ako. Okay, nandito tayo sa Tikling mga tol. Malapit na sa uwian ko. Maraming salamat sa panonood. See you in the next episode.